una sa lahat. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa ari tuntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Senador versus Senador. Lacson bumuelta sa mga patutsada ni Marcoleta. Tinawag niya itong obsessed at bida-bida. Approve na ng komite hiling na emergency powers ang Pangulo para tapisan ang buwis sa langis. Isasalang na sa plenaryo. Dagdag bayarin, singil sa kuryente, tataas ngayong buwan kasabay ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Lusot na sa komite ng Kamara ang pagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos para suspendhin o tapyasan ang excise tax sa langis. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong detalye nitong emergency powers na posibleng igawad na nga sa Pangulo? Jiggy, sa ilalim ng substitute bill, maaaring suspendihin o bawasan ni Pangulong Bongbong Marcos yung excise tax o buwis po sa mga produktong petrolyo kung may pambansa o pandaigdigang krisis. Gaya nga nung nangyayaring giyera ngayon sa Middle East. Pero maaari lamang itong gawin ng Pangulo sa mga sumusunod na kondisyon. Una, kung ang average Dubai crude oil price ay umabot na po o lumampas na sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan. O pangalawa, kung nagdeklara na nga yung Pangulo ng National Emergency o calamity dahil sa krisis sa petrolyo. Maaari itong ipatupad hanggang sa loob lamang ng 6 na buwan pero pwede itong palawigin o ipatigil ng Kongreso sa pamamagitan ng isang joint resolution kung kinakailangan. Sa ilalim nga ng panukala, yung kapangyarihang ibinibigay sa Pangulo ay hanggang December 31, 2028 lamang at hindi ito pwedeng lumampas sa isang taon. Jiggy. At Marian, kung sususpendin nga itong excise tax, ay paano ito makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng petrolyo? Jiggy, yan nga rin na yung natanong kanina at kung mararamdaman ba ito mismo ng mga publiko agad-agad. Sabi ni Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo kanina doon sa interpellation, ang sagot nga ng mga oil company hindi raw ito magre-reflect agad. Kung sususpendin yung excise tax, mababawasan ng 10 pesos kada litro ng gasolina at ang 6 pesos naman yung mababawas po sa kada litro ng diesel. Paliwanag ng mga oil companies, base nga doon sa kanilang inventory, nabayaran na nila yung excise tax sa nakaimbak nilang supply. Kakailanganin pa raw muna itong maubos bago maipatupad yung bawas presyo. Narito po yung kanilang pahayag. We just need an idea. So, knowing the full cycle of your inventory or your supply system, gaano katagal para maubos yan, essentially? Yung inventory nyo na bayad na. Anong calculation nyo dyan? 2 buwan? 1 buwan? Will be around 15 days. So, 15 to 20 days. bago maging effective. Yes. Patay na ang kabayo. Diyos ko. At ngayong lusot na ito sa committee level, ano na ang susunod na proseso, Marian? Jiggy, sunod naman itong isasalang sa plenaryo para sa second reading. At ayon nga kay Congressman Kimbo, ay inaasahang ipapasa na rin ito sa third and final reading bukas. Hinihintay na lang nila yung Pangulo kung isa-certify nga ito as urgent yung panukala. At kung kailangan naman daw mag-bicameral meeting o magpulong yung mga kinatawan nga ng Senado at Kamara, ay inaasahang gagawin nila ito sa susunod na linggo. Target po nilang maipasa itong panukala bago mag-congressional break sa March 21. Yan po muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, tataas din ang singil sa kuryente ngayong buwan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, magkano madadagdag sa ating mga electric bill?
Gigi, 64 centavos per kilowatt hour ang madadagdag sa bill ng mga customer ng Meralco. Parang maliit lang pero ang ibig sabihin lang nito, kung ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hours buwan-buwan, madadagdagan ng 129 pesos ang iyong bill para ngayong Marso. Paliwanag ng Meralco dahil ito sa pagtaas ng singil sa kanila ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Tumaas din ng bahagya ang generation charge o yung sinisingil naman ng mga power suppliers ng Meralco. Nakadagdag pa ang buwis at ang Uniform National Lifeline Subsidy Rate na iniutos ng Energy Regulatory Commission o ERC. Gigi. At aabot kaya ng Abril itong taas singil, lalo't mainit ang panahon at mataas ang demand sa kuryente? Nako Gigi, siguradong aabot ng Abril itong pagtataas ng singil natin dahil ngayon pa lang ay hindi pa ramdam itong epekto nga ng gulo sa Middle East itong mga power rates natin. Ang kinukwento rin sa atin ng mga taga Meralco, pag tumataas kasi ang presyo ng langis, tumataas din yung presyo ng liquefied natural gas o LNG at yung coal. At ito yung mga ginagamit na panggatong ng mga power suppliers ng Meralco. At ito nga, nabanggit mo yung summer, dahil summer nga, siguradong mataas din yung konsumo ng mga customers ng Meralco dahil siguradong marami ang bubukas ng kanilang mga aircon at ventilador. Pakinggan natin ang pahayag ng Meralco tungkol dyan. Residential, commercial, and industrial customers' consumptions really go up during this period, during the summer months. Nagkaroon pa ng krisis sa gitnang silangan, Middle East, na maglalagay ng pressure sa fuel supply. Kaya those two factors are really most probably going to drive prices higher. Gigi, isa pang dahilan kung bakit mas magmamahal ang kuryente natin, at least ngayong darating na Abril, dahil naman sa paghina ng piso kontra dolyar. Kasi yung ibang power suppliers ng Meralco, dolyar ang kailangan ibayad ng Meralco sa kanila, at ngayon mas mahina nga ang piso. Ibig sabihin nito ay mas maraming piso yung kakailanganin nila para makabili ng dolyar para mabayaran itong mga power suppliers. Yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, bumuelta si Senator Panfilo Lacson sa mga patutsada laban sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, maanghang daw binitiwang salita ni Senator Lacson sa plenaryo. Anong detalye nito? Maanghang talaga, Gigi, dahil sinabihan ni Senator Ping Lacson na bida-bida at obsessed si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa ilang mga issue ng ating bansa. Kabilang na dyan yung issue ng West Philippine Sea at yung issue ng restitution o dapat ay pagbabalik ng pera ng mag-asawang kontratistang Diskaya. Gigi, nitong mga nakaraang araw kasi, nag-privilege speech itong si Senator Marcoleta kung saan pinasaringan niya ni Senator Lacson. At ngayong araw, gumanti rin ng isa pang privilege speech naman ni Senator Ping Lacson laban kay Senator Marcoleta. Tingin daw ni Senator Lacson, nagsimula yung galit o yung inis sa kanya ni Senator Marcoleta noong kasagsagan nung impeachment case o tinatalakay yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte dahil sinita raw niya yung tinawag niyang hilaw na interpretasyon ni Senator Marcoleta. Mukhang nadagdagan din daw yung init ng ulo sa kanya ni Senator Marcoleta noong palitan ni Senator Ping bilang Chairman ng Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta at nung nagpalabas siya ng mga privilege speech kaugnay nga sa flood control scandal. Pakinggan natin yung naging bahagi ng privilege speech ni Senator Ping Lacson. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. Gigi, inungkat din ni Senator Lacson yung pagpapalabas ng surprise witness si Senator Rodante Marcoleta sa isa sa mga Blue Ribbon hearings. Ito yung si kay Orly Guteza. Kung matatandaan mo, Gigi, si Guteza yung nagsabi na nag-deliver siya ng mali-maletang pera kila Zaldico at kay dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Senator Lacson, hindi nakasalanan ng Senado kung sa huli ay napag-alaman na forged o di umano ay peke yung pirma doon sa notaryo ng statement nga ni Tony Guteza. At binulatlat din ni Senator Ping Lacson yung isa pang issue ng
Yung sa COMELEC naman, yung pag-iimbestiga doon sa SOSE o doon sa Statement of Contribution and Expenses ni Marcoleta. Hindi raw kasi nagdeklara ng tamang contribution ng kampanya si Marcoleta. Pero sabi ni Senator Ping Lacson, binalik din niya, nagpalabas siya nung part ng programa ni Senator Dante Marcoleta kung saan sinabi niya doon yung di umano yung mga nag-contribute sa kanyang kampanya. Sabi ni Senator Ping Lacson, teka muna, indirect bribery yan. Narito ang bahagi ng pahayag muli ni Senator Ping Lacson. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office. At may anong sagot dito ni Senator Marcoleta? Una, sabi ni Senator Marcoleta Jiggy, sabi niya malilihis sa issue ng katiwalian sa bayan kung sasagutin pa niya punto per punto yung mga sinabi ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech kaninang hapon dito nga sa plenaryo. Ang mas gusto raw kasing malaman ng taong bayan sino ang nasa likod nitong mga katiwalian at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Samantala, sinita ni Senator Marcoleta yung anya ay tila ba favoritism o yung special treatment daw kay Senator Ping Lacson dahil pinayagan siya na mag-privilege speech sa simula pa lang ng sesyon. At sinita rin niya yung hindi raw pag-iimbita ni Senator Ping Lacson sa ilan sa mga personalidad na iniuugnay sa flood control scandal. Kabilang na dyan si dating Undersecretary Adrian Bersamin, gayon din si dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang bahagi ng pahayag naman ni Senator Rodante Marcoleta. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Bago natapos, alam mo, nagdebate si Senator Ping Lacson, si Senator Marcoleta pagkatapos ng privilege speech na yan, Jiggy, and then nag-break sila para pag-usapan sa Senate Lounge. Pagbalik, nagdebate ulit, nagkahamunan pa na sabi ni Senator Marcoleta, payagan ng ilabas yung testimonya ng 18 dating sundalo. Pero ang hamon naman ni Senator Ping Lacson kay Senator Marcoleta, pirmahan daw muna yung committee report na inilabas naman ng Blue Ribbon Committee hanggang sa ini-refer na yan sa Committee on Rules. So yan na muna ang latest mula dito sa Senado. Jiggy, balik muna sa iyo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Susunod, Malacanang nanawagan sa publiko na huwag mag-panic buying. At grupo ng mga tsuper humirit na taas pamasahe. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Karaniwang nagmamahal din ang mga bilhin kapag sumipa ang presyo ng petrolyo. Panawagan ng Malacanang sa publiko, huwag mag-panic buying. Live mula sa New York sa Amerika, namumuna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, yung mga panawagan ng Malacanang para kasing may pattern. Una, yung DOE nanawagan na nagsabi, nag-anunsyo na tataas yung presyo ng petrolyo. Ngayon, talagang mataas na dito sa Pilipinas. Pag-uwi mo, napakamahal ng gasolina at diesel. Pangalawa, ngayon, magpa-panic buying. Panic buying, huwag mag-panic buying ang publiko. Parang parang more on predictive side than yung pagiging proactive nila para pigilan yung mga potential nga na epekto. Pero ang tanong ay tataas ba talaga ang presyo ng bilihin para manawagan itong mga taga-Malacanang? Well, Jiggy, so far, ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagkikipag-ugnayan nila sa Department of Trade and Industry, wala pa silang namomonitor na any effect nitong adjustment sa presyo ng produktong petrolyo doon sa mga basic commodities natin, at least sa Metro Manila. Ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, obviously, nagkaroon na nga tayo ng adjustment dito sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pero bagaman ganyan, kailangan pa rin daw nila ng tulong ng report coming from different people na nakaka-experience kung meron man silang nakikitang pang-aabuso na nag-board o kaya naman ay nagpa-panic buying kasi hindi yan makakatulong
sa atin sa ngayon, lalo na't hindi naman talaga natin alam kung kailan matatapos itong epekto ng conflict sa Middle East. Naritong sinabi ni Yuse Castro. Hindi po kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman po at ina pa po ang supply, lalo-lalo ng ating fuel at ng ating mga basic commodities. Kapag ka po kayo ay nahuli na lumalabag sa batas, nahuli na nag-hoard or umaksyon or gumawa ng isang profiteering, hindi po kayo tatantanan ng ating pamahalaan dahil kayo po mismo ay malidimanda. At Maricel, may reaksyon na bang Malacanang tungkol sa viral video ng pagtataboy ng isang taga-embassy sa mga OFW na humingi ng tulong sa Bahrain? Well, oo, napanood yan ni Pangulong Marcos, Gigi. Pero bago yan, maidagdag ko lamang doon sa impact on oil prices, Gigi, ha? Kasi alam natin na lumabas sa mga balita na naitala talaga yung all-time low ng piso kontra dolyar. Umabot nga ng 59 pesos and 50 cents yung level ng piso. At ang sinasabi dyan ni Yuse Castro, hindi na sila nagulat na umabot ng ganyan, bumina ang piso dahil nga ito yung consequence dahil sa nangyayari sa Middle East. Pero nakahanda naman daw ang Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-intervene kung kinakailangan. Pagdating dun sa pangalawa mong tanong, Gigi, tungkol nga dito sa viral video kung saan ay hindi naging maganda yung pagtrato nitong isang empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain doon sa ilang mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa embahada dahil naapektuhan sila ng nangyayaring gulo dyan. Ang kwento sa atin ni Jose Claire Castro, napanood yan ni PBBM habang nandito siya sa Europe o nandito siya sa New York at talagang nagalit daw siya dahil sa pangyayaring yan. Malinaw naman din kasi yung naging initial directives nila na dapat ay tugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin. So dahil sa nangyari na yan, nagbigay din ng kautusan itong si PBBM kay DMW Secretary Hans Takdak na investigahan ito at gawa ng aksyon. Naritong sinabi ni Yuse Castro. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Uulitin po natin, ang utos ng Pangulo ay asikasuhin ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naiipit sa Middle East. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon. Pero sa ngayon, Gigi, dire-diretso pa rin naman yung repatriation doon sa ating mga OFWs. Katunayan, base doon sa report na ibinigay sa atin ng Malacanang, meron na daw na less than 20 OFW sa Israel, sa Tel Aviv, na naitawid nila malapit doon sa border ng Egypt at mula dyan, target nila na mapabalik dito sa Pilipinas. Meron na rin ilang mga OFWs dyan naman sa Dubai na nadala na rin sa Oman para hopefully may uwi na rin sa Pilipinas as soon as possible. Gigi? At Maricel, anong update sa working visit ng Pangulo at ng First Lady? Oo, Gigi. Nagsimula nga yung kanilang working visit dito sa New York sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Commission on the Status of Women. 70th session nila yan sa United Nations at dito binigyan din ni Pangulong Marcos yung kahalagahan ng edukasyon sa bawat babae nang sa gayon ay magkaroon din ng women empowerment. Mahalaga itong timing ng pagsasalita ng Pangulo dyan sa UN tungkol dyan dahil ngayong 2026 ay ginugunita rin daw yung anibersaryo ng paglagda ng Pilipinas doon sa convention kung saan ay ayaw natin, pinapakita natin na hindi pwede yung discrimination o anumang uri ng diskriminasyon against women. At after nga yung pagpapahayag na yan ng Pangulo dyan sa General Assembly Hall ng UN, nagkaroon din siya ng pakikipagtulong o bilateral meeting sa UN Secretary General Antonio Guterres. Ang ginawa daw dito na inuhayag ng Pangulo yung ating pangangampanya para maibigay sa Pilipinas yung non-permanent seat sa UN Security Council. At ngayong araw, ano kasi ngayon dito, Gigi, mag-aalas 6 ng umaga. So second working day ito ni Pangulong Marcos dito sa New York. Inaasahan na haharap na rin siya sa UN Security Council at baka matalakay din yan at yung ilan pang mga assembly bago tayo papagbigyan sa isang press briefing at mabigyan din tayo ng update tungkol din sa kanya mga naging private meetings kahapon sa ilang business sector. Gigi?
Yan po ulat ni Maricel Lili live mula sa New York sa Amerika. Humihirit naman ng taas pasahe ang grupo ng mga tsuper dahil sa pagsipa ng presyo ng petrolyo. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, magkano ang hinihinging fare hike ng mga tsuper? Jiggy, 5 pisong provisional fare hike ang hinihiling nga ng ilang grupo ng mga jeepney driver. At ayon nga sa transport group na Piston, plano nilang ihain ang petisyon na yan sa darating na March 16. Giit nga ng grupo sa pakikipag-usap natin sa kanila, ito na lamang daw yung nakikita nilang paraan para naman daw makabawi-bawi man lamang ang mga tsuper dahil sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at gasolina. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Piston President Modi Florenda. Ang panawagan natin sa gobyerno ay yung nakagyat na isuspindi o ibasura yung old regulation law, no? Dahil ang old regulation law ay halos 28 years na namamayagpag sa ating bansa at nagdudulot ito ng pahirap. Siyempre yung pagtanggal nung excise tax sa langis na sa ngayon ay naglalaro sa 6 pesos per liter at yung VAT na halos umaabot na ng 9 pesos per liter. Jiggy, nabanggit nga rin sa atin kanina ng Piston na nagbabalak rin daw silang magsagawa ng malawakan o nationwide na strike bilang parte pa rin ng kanilang pagtuligsa sa nangyayaring taas presyo ng gasolina. At iyan, bukod sa mga jeepney driver, may panawagan din ba yung mga TNVS at mga nagdadrive ng truck? Tama ka dyan, Jiggy. Bukod sa mga jeepney driver, umaaray na rin yung mga TNVS drivers natin. At ayon nga sa kanila, isama naman daw sana sila sa listahan ng bibigyan ng fuel subsidy at sana daw bilisan ng pamahalaan yung pamamahagi nito. Ang siste nga kasi ayon sa laban TNVS, yung mga may certificate of public convenience o merong mga prangkisa lamang daw yung sakop na ang subsidy na yan. Hindi raw nakakatanggap ng ayuda yung ilan na mga TNVS drivers tulad na lamang ng mga nakausap natin kanina at sobrang nababawasan na rin daw yung kanilang kinikita dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon nga sa mga nakausap natin kanina, 200 pesos yung nababawas sa ilang mga TNVS rider na gumagamit ng gasolina samantalang 500 pesos naman yung nababawas sa ilan ng mga diesel user. Pero Jiggy, ang twist dyan, daily yan, yung 200 hanggang 500 na nababawas sa kanila. Kaya ayon sa kanila, talagang malaki ang nailulugi nila sa pangyayaring ito. Samantala, Jiggy, yung mga truckers naman, isa rin sa mga umaaray na sa nangyayaring ito at posible rin daw na magpatupad sila ng nasa 30% na increase o pagtaas sa presyo ng kanilang mga singil. Ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines, yan ang tansya nila na posibleng maging increase dahil 50% ng kanilang day-to-day operations napupunta sa paggastos sa gasolina. At iyan, dun sa hininging fuel subsidy, ano ang status nito? Jiggy, sa ngayon nga, naghahanda na rin ang LTFRB sa pamimigay ng fuel subsidy para sa mga PUV drivers, pati na rin sa mga operator. Makikinabang daw dyan, ayon sa LTFRB, ang nasa 256,000 na mga operators, pati na rin mga jeepney drivers, kabilang na rin yung mga UV Express, pati ilang mga TNVS. Naglalaro kasi, Jiggy, sa 1,800 pesos hanggang 10,500 pesos yung pwedeng makuha ng kada unit na yan para sa subsidy. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Jiggy? Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa Quezon City. Susunod, isa sa mga Pilipinong espiya umano ng China inamin ang ipinuslit niyang impormasyon. At halaga ng piso sumadsad sa pinakamababa. Ano nga bang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Inamin ng isa sa mga Pilipinong espiya umano ng China ang pinusulit niyang sensitibong impormasyon.
Live mula sa Camp Aguinaldo, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong impormasyon ang na-compromise ayon sa AFP? Jiggy, posibleng nakompromiso raw yung pagkakakilanlan ng ilan sa mga sundalo na nakadestino doon sa may BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, inamin yan mismo ng ilan doon sa mga nabistong nangi-espiya umano para sa China. Kabilang dyan itong si alias Danny na kilalang malapit daw sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Inamin niya nga nakapagpuslit siya ng impormasyon na nagresulta raw sa panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular na doon sa may Sabina Shoal. Pinagsisihan daw yan nitong si alias Danny. Pakinggan natin ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. The damage incurred made him remorseful nung nakita niya na malaki ang tama ng barko na to sa Sabina Shoal. He thought that po pwedeng may masaktan o may mamatay na kaibigan niya na Coast Guard. Jiggy, bagamat mahalaga raw yung mga na-access na impormasyon, ay tiniyak naman ng AFP na walang nakuhang anumang confidential o top secret files. Jiggy. At Brian, anong ginagawa ng AFP para maprotektahan naman yung mga nakadeploy sa BRP Sierra Madre? Jiggy, regular na nagsasagawa ng rotation o palitan ng mga tauhan doon sa may BRP Sierra Madre. Dahil nga sa nangyaring pagpupuslit ng impormasyon ay nalagay daw sa alanganin yung buhay ng mga sundalong nakadeploy doon. Dahil dyan patuloy din yung ginagawang monitoring at pagbabantay ng AFP doon naman sa iba pa nilang pasilidad o outpost sa West Philippine Sea. Narito ang pahayag ni Rear Admiral Trinidad. What we have uncovered is not only isolated to the Philippines. This is a global trend of state-sponsored intelligence collection efforts by the Chinese Communist Party. Jiggy, una nang sinabi ng AFP na case closed na itong kaso ng 3 Pinoy na nabistong ng espiya umano para sa China. Sila ay under control at nasa kustodiya na ng AFP. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Aguinaldo. Sa gitna ng gera sa Middle East, sumadsad sa pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra dolyar. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si One News Business Editor Regina Lay. Reg, ano ang epekto sa mga ordinaryong mamamayan kagaya ko nitong pagsadsad ng piso? Hi, Jiggy. Well, first of all, ang good news today is medyo lumakas na konti yung piso. It closed today at 58.89, bumaba from the record low of 59.50 kahapon, no? And dahil na rin to, bumaba na rin ang presyo ng Brent crude sa global markets overnight. Ang direct impact nito is of course inflation, because ang Pilipinas ay tinatawag na net oil importer, so we import majority of the oil and the fuel that we use. Don't forget as well na nag-i-import tayo ng raw materials katulad ng fertilizers na ginagamit sa agriculture. So ang impact nito, ang sabi ng economist ay magkaka-impact for sure sa agriculture, sa manufacturing, at sa logistics at transport. Kasi yung mga imports natin, dollar ang pagbayad natin sa kanila. Now, there are two bright spots. Number one is, of course, ang ekonomiya natin ay heavily reliant on OFW remittances. So, ibig sabihin, bawat dollar na ipadala, i-remit ng mga OFWs natin, mas malaki yung value pagdating dito sa Pilipinas. And then, of course, pag mas mahina ang currency, ang peso, mas attractive yung exports din natin. Lalo na sa mga bansa na hindi naman affected hindi involved dito sa Middle East war. Jiggy? At yung ibinagsak ng stock market kahapon, ano raw ang dahilan nito? Well, Jiggy, same reason, no? At there's fears globally na baka humina ang mga ekonomiya ng mga affected na bansa. Katulad ng Pilipinas na sabi ko nga, heavily reliant sa Middle East oil. Ang good news doon ay nag-rebound na rin ng konti ang stock market. It closed today 2% higher, nasa 6,126 na siya. Wala ito masyadong impact sa
wider economy. Kasi of course, ang mga retail investors sa Pilipinas, sa stock market, ay kukunti lang. Pero ang worrisome doon is yung signal. Kasi yung foreign investors kahapon nagbenta ng mga 1.6 billion pesos worth of Philippine stocks, which means worried talaga sila na baka itong crisis sa Middle East ay mag-cause ng inflation, higher inflation dito sa Pilipinas, at baka humina ulit ang ating ekonomiya. Remember that because of the flood control scandal last year, bumagsak ng GDP ng bansa. We were expecting to have GDP growth of around 5 to 6%. Nasa 4% tayo last year. Jiggy? At Reg, anong pwedeng gawin ng gobyerno base na rin sa mga rekomendasyon ng mga eksperto para naman na matulungan yung ekonomiya dito sa epekto ng giyera sa Middle East? Well, Jiggy, of course, ang pinag-usapan ngayon, ang Malacanang and Congress is already working on it, ay yung suspension of fuel excise taxes. Narinig ko sa report ni Marian kanina that nakalusot na nga sa committee itong proposal to give the President emergency powers para makapag-suspension of fuel excise taxes. However, may downside ito, which is that, sabi ng DOF, we might lose up to 136 billion pesos in revenues pag sinuspend ang excise taxes from May hanggang December. Malaki-laki yon. Because remember, yung government debt ay nasa record high na rin. Nasa 18 trillion pesos na rin tayo at this point. Ang isa pang sinasabi ng mga ekonomista na downside nitong blanket suspension of fuel excise taxes ay, of course, hindi lang everybody benefits, pati yung mga mayayaman naman, pati yung mga may kaya naman mag-absorb nitong higher fuel prices. So, sinasabi nila, mas better ang targeted subsidies, lalo na sa vulnerable sectors katulad ng transport, katulad ng agriculture, katulad ng mga small manufacturers. Meron ding proposal na yung staggered price increases na ginawa na nga ng oil companies ngayon, no, on the recommendation of DOE. And of course, mayroong proposal din to suspend the VAT, the value-added taxes sa fuel. Pero up to now, hindi pa rin po ito natatakal. It's just an idea for now. Jiggy? Yan pong ulat ni Regina Lay live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Pilipinas posible kayang maging membro ulit ng ICC. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Ngayong Women's Month, bigyang pugay natin ang ilang mga nanay na may natatanging misyon. Ang kwento dokumentado ni Nikki de Guzman. Hindi lahat ay may sapat na gatas para sa kanilang mga anak. Kaya buti na lang mayroong mga ina katulad ni Zara na ang bawat patak ay nagsisilbing lifeline para nga sa iba pang mga ina. Silipin natin ang kanyang kwento. Hi Zara! Good morning! Hello, Nikki. Ba, parang puno na ang ref natin ah. Pang ilang batch na to today? Tatlong batch na yan. Pangatlong batch na. Puno na eh oh. Sige, kwento mo naman muna sa amin, saan ba nagsimula itong idea na to? Pinabalik kami sa lying in ng midwife namin for follow-up check-up sa baby. Then, parang na-mention ko doon na every morning, ang dami kong natatapon ng milk. Then, yung midwife namin, parang tinanong ako, bakit hindi mo i-freezer, ganyan? Para pwede mo siyang ibenta kasi may mga bentahan nga daw. So ako, na-curious ako. Then pagka-uwi ko, sinearch ko kagad yung mga bentahan ng breast milk. Then doon ko lang nalaman na pwede pala itong ibenta. May group na din sa Facebook ng mga breast milk for sale. Pwede kang mag-post doon. All the details, including yung ilang months, yung postpartum mo,
kung may bisyo ka ba, kung negative or non-reactive ba yung HIV at saka yung HEPA. Tapos, yung location. Magkano per pack? May nagre-range ng 20 to 25. May mga tumatawad kasi, so ginawa ko siyang 18. Ayun, nung nag-18 na siya, nasa-sold out ko na siya. Kung 18 pesos per ounce ang benta, ang bawat 50 ounces na bag ng breast milk ay nagkakahalaga ng 90 pesos. May kamahalan ng presyo dahil bukod sa masakit at napupuyat nga sa pagpump ng gatas si Zara, may kuryenteng nakukonsumo para sa pag-iimbak nito. May gastos din sa vitamins at supplements na iniinom ng lactating mom para nga maging healthy. Paano yung process ng paggawa naman, pag-produce ng milk? Pwede kasi siyang every 3 hours. Pero ako kasi every time na nagdedede yung baby ko sa akin, ginagamitan ko siya ng parallel method, which is nagdedede siya sa isang tapos sa kabila naman, nagkukuha ako ng milk. Yes, nagpapump ako. Every hour, may nakukuha na akong milk na tigpa 5 ounce lang per bag. May pain, syempre, kasi iba yung gamit pam-pump kesa dun sa ginagamit sa baby, like pagdedede yung baby. Baliwala ang gastos para sa mga ina na hindi biniyayaan ng sariling gatas. Maibigay lang ang tamang nutrisyon para sa kanilang sanggol. Ilan yung i-deliver natin for today? Ilan yung binili? 15 ounce, bale 3 bags yung order ni buyer. So dahil nga meron na tayong buyer, nandito na rin po yung rider, ibibigay na ni Zara yung breast milk na isi-ship papuntang Malabon. Tama ba? So nandito na nga tayo ngayon sa Malabon. Under 30 minutes dumating yung pa-deliver natin para kay Ma'am Elaine. Gaano ba ka-important na merong mga mommies katulad ni Zara na willing to, sell their breast milk para nga sa mga mommies na iba? Super important kasi like for example ako, wala talaga akong breast milk from the very start. Sobrang grateful ako sa mommies katulad ni Zara na nagbebenta at saka nag-share ng breast milk. Ako po si Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki. Dokumentado. Sa ibang balita, malabong maging miyembro ulit ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa rin nagbabago ang stand ng Pangulo tungkol dito. Nitong Pebrero, naghain ng resolusyon ng ilang kongresista para himukin ang gobyerno na bumalik sa ICC. Kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2018 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Naging opisyal ito noong 2019. Hindi nagbabago yung stance ng Pangulo. Hindi pa rin po tayo ngayon magre-rejoin sa ICC. Bakit daw po? Yan lang ang binitawan sa akin na salita. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.